kalakasan ko. Nais ko'y manang sa presensya mo. Buong puso, buong lakas, isip at kaluluwa, Panginoon, minamahal kita. Ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay hihimlay.
tahanan sa presensya mo. Buong puso, buong lakas, isip at kaluluwa, Panginoon, minamahal kita. Ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay hihimlay. Tamis ng iyong pag-ibig, higit pa ito sa langit. Sa piling mo, Panginoon, kailan may di ka'y magpapalik. So, purihin po ang Panginoon. Isang magandang gabi po sa atin lahat, mga minamahal mga kapatid sa iba't ibang mga churches, especially sa ating pong home church sa JCLG. Ito po ang ating Tuesday, JCLG Tuesday Online Bible Study, at ito po ang inyong likod, Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna. So, praise God. Ito po ay ating ginawa ng Tuesday. Ito yung dating Wednesday natin. Ano po? Pero yung Friday natin, hindi na babago. So, purihin ang Panginoon sa Tuesday Bible Study natin. At sa ilang sandali, magsisimula na po tayo. Tawagin na po natin ating mga mahal sa buhay. Paupuin natin kung saan nandun yung gadget nyo. At tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. At very interesting din po ating paksa sa gabi ito. Ang ating pong topic ay signs, palatandaan, signs of a cult or fake church. Palatandaan ng isang kulto o peke na church. Dito ay malaman natin, ikaw ba ay nasa church na nakabilang ka ba sa church na kulto? O nasa totoong church ka, no? Yes, okay, let's prepare ourselves at kunin na po ninyo inyong mga Bibles at tayo ay mag-i-start na. Tawagin natin ang mga mahal natin sa buhay, mahalaga mga anak natin, kasama natin sa Bible study, mga apo, no? Sabi sa Bible ay train up a child, no? Turuan natin habang bata ay bata pa, sa pag lumaki siya, hindi siya hihiwalay doon sa kanya natutunan, no? Mahirap alisin sa kanila kapag doon sila nagkaugat sa itinuro natin nung sila ay bata pa. Kaya kung isang kabataan na turuan natin ng salita ng Panginoon, kahit sila tumanda ay mahihirapan silang humiwalay, ano? Kahit mag-backslide, babalik at babalik sila sa Panginoon. So praise God, thank you po sa regular attendees natin sa ating Tuesday, Friday Bible Study. Ano po? At purihin ang Panginoon. Thank you sa inyo po lahat. Nasaan ba yung ating Yan, okay. Hindi ko alam kung sinong unang dumating, pero welcome everyone at God bless you all. Salamat sa inyo mga kapatid. Kaya nandito si kahit sino nauna, no? Sister Nelvi De Castro. Hello, Sister Nelvi De Castro. Nice to see you again, kapatid. Nelvi and Junior Orquesa are watching. Gusto na kay Junior, ano? Sa inyong buong sambahayan. Good evening po. God bless po. God bless you too, kapatid, Sister Nelvi. Sister Liza Lee. Blessed evening, Pastor June and family and viewers. Oh, kita ko maaga, Sister Liza, ano? Thank you, Sister Lisa. God bless your family. Pagpalain din yung mga anak. At si Brother Roldan Esconde, good evening po. Pastor June, thank you po. Si Brother Roldan Esconde, long time no see again. Attend ka Sunday, Brother Roldan. Kung wala kang ina-attend na church, ano, isama mo yung mga anak at tayo ay kita-kits ulit tayo.
Good evening po, Pastor June. Ngayon lang uli ako makaka-join sa Bible study. God bless po sa inyo lahat. Praise God sa pag-attend mo uli. No? Oo nga, sa ilang panahon hindi kita nakita, pero it's good na nandito ka uli. God bless you, Brother Roldan. No? Thank you sa iyong buhay. At a big heart from Sister Nel B. De Castro for the Lord Jesus Christ. Si Sister Amor Bicomo, good evening po, Pastor Lily. God bless. God bless you too, Sister Amor Bicomo. Wala pa ang inyong sibling, ang inyong dabarkad na si Mami Tels. Si Mami Telma nasa ibang bansa. Praise God. Ay, ayaw nang umapir yung aking Si Celia Baldubino, nice to see you again, Sister Celia Baldubino. God bless your life, kapatid. Ayaw nang tumaas yung aking monitor. At sino pa ba yung iba? Si Brother Noli, nice to see you, Brother Noli. Noli Reyes is watching. Thank you, Brother Noli. Nice to see you again. Tawag na si Sister Ami. At musta na lang kay Brother Christian, sa ating Brother Christian aka Labor. No? Namimiss ko na si Brother Christian Labor. And God bless you, Brother Noli, Sister Ami, musta na sa inyo. Sino pa ba? Hindi ko na makakita sa monitor ko. Minsan nagkakaroon ng problema, hindi bale. So, welcome everybody at tayo po magsisimula sa ating Bible study. Malamang ang dami na mga nandito, pero ayaw tumaas yung monitor natin. Sister Ari daw, Ari Omnial nandito. Thank you, Sister Ari Omnial. Si Sister Janet Armamento, Hello, Sister Janet. Thank you sa inyo at God bless your life, kapatid. Wala na, sino pa? Hindi ko na makiayos na umapir dito sa monitor ko. So, let's start na po, mga kapatid. Okay. At nakasabay ng meron kaming fellowship meetings sa Zoom nila, yung aming group, sila Pastor Alican, Pastor Jimmy, Pastor Angel, Pastor Senen, Pastor Josie. Kaya kasabay nitong ating live stream. So, purihin ang Panginoon. At start na po tayo. Pagpalain tayong Panginoon. Heavenly Father, marami po salamat sa mga kapatid na hanggang ngayon kasama namin. Sila po ang dahilan ba't hindi po namin inihinto ang Bible study during midweek, ang live stream na ito. Salamat po, sila ang nagiging inspirasyon para patuloy matuloy ang Bible study nito. And of course, meron po kaming higit na mataas na Diyos na aming patuloy sinasamba, nagtuturo, tagapagturo sa amin, na nagbibigay ng anointing sa aming calling at divine inspiration to teach the Word of God and to understand the Word of God. Walang iba kundi ang banal na Espiritu. We welcome the Holy Spirit, our God, our Lord, the third person of the Godhead. Panginoon, Father God, anoint us with the fresh anointing of wisdom and revelation so that we may understand the deep things of the Holy Spirit as we listen, as we believe, and as we receive your word. Ito pa'y magiging revelation knowledge sa aming mga puso, and our hearts will be filled with faith that comes from your word. Maraming po salamat, Panginoon. Equip us, empower us tonight by your word and by your presence. In Jesus' mighty name, amen, amen, and amen. So, purihin ang Panginoon. Patayin na po natin yung ating theme song, no? Kasama natin ang Diyos at Ikaw Aking Buhay, both written by our friend Pastor Luis Baldomaro. Thank you kay Pastor Luis, kay Brother Boy Baldomaro.
Praise God. Ito, may umapen, mabapangala kay Sister, hello, Sister Benilda Gatuda de Mesa. Nice to see you again, Sister Benilda. At sa aking pamangkin, pinakamahusay doktor sa buong Pilipinas. Kung kayo ay manganganak, ay kayo ay magpapaanak sa kanya. At kung hindi kayo manganak-nganak, paanakin kayo. Kay Doktora Joylan Marie Polintan Magbanwa. Yes, thank you. And of course, sa kanyang husband, kay ating masipag na kasama sa live stream, kahit bumibili ng kape, hindi yan mahihiwalay sa sa pakikinig sa Bible study. Thank you, Bong Magbanwa, si Francis Magbanwa. Thank you. At sino pa? Ito na yun. Sister Amor Bicomong. Thank you sa inyo lahat. So, yung iba ay hindi na lumalabas sa ating monitor, pero God bless you all, mga kapatid. So, let's start our Bible study at ko-convert ko itong aking isang gadget sa pagiging Bible. Okay. So, buksan po natin ating Bible sa Matthew chapter 7, verse 15 and 16. Mahalaga po itong pag-aaral natin ngayong gabi. Matthew chapter 7, verse 15 and 16. Ang sabi ni Jesus, ito ay sinasabi ng Panginoong Hesus hanggang sa panahon natin ngayon. Beware of the false prophets, who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. You will know them by their fruits. Grapes are not gathered from thorn bushes, nor pigs from thistles are they. Ang sabi dito sa 15 and 16 ng Matthew chapter 7, mag-iingat kayo sa mga false prophet, sa mga propetang hindi totoo, sa mga hidwa o sa mga propeta na mapagpanggap na propeta, hindi naman. Na siyang nakabihis tupa, pero sa loob ng kanilang kasuotan ay sila pala ay lobo, wolves, na maninira, at mapanganib sila. Kakainin nila, sasagpangin nila ang mga tupa sa tamang panahon, sa opportunity na magkakaroon sila. Pagsasamantalahan nila ang mga tupa at kanilang lalapain. Yan po yung mga wolves, mga false prophets, na ngayon ay talamak po yan. Talamak yan sa mundo natin. So, titingnan natin ano ba ang palatandaan nila sa pagiging wolves, at sila ay may mga tinayo mga churches na akala mo'y totoo, akala mo'y totoo, pero yung pala ay cult na. At marami yung mga miyembro ng mga cult churches, in fact sila mismo hindi nila alam na sa cult church na pala sila, nasa false or fake church, hindi nila alam. Ganun yan. At meron namang paraan para maintindihan natin at ma-locate natin kung nasaan tayo. Tayo ba ay kabilang sa false church o sa cult church? Baka tayo ay kabilang na sa cult church. Better check ourselves. I-locate natin. Tanong din natin sa Panginoon. At sa gabi ito, gagamitin ng Diyos ang ating pong programa Pag-aaral sa Salita ng Diyos para ituro sa ating Panginoon ano ba ang mga palatandaan ng cult church. Ako medyo na-distract dito sa hindi ko alam kung bakit, kung kulang sa white balance. Kasi nag-iiba-iba kung napansin nyo. Nag-iiba-iba, biglang ang puti, bigla namang nadilim. Habang nagalaw ako, nagalaw din yung yung ilaw. Pag pinatay mo naman at nagsimula ka uli, usually hindi naman dating ganito Hindi ko naman masimulan sa dahil malilate na tayo.
Okay, next week na lang natin ayusin yan. No? Basta tuloy tayo. Kaya pasensya na kayo, hindi maganda yung lighting natin. Yan, no? Gumagalaw yung ilaw, dumidilim. Usually, hindi naman ganyan eh. Siguro kulang sa white balancing. Okay, ito tayo sa topic. Ano? Marami nagkalat ngayon ng mga kulto at mga kultong churches at mga false prophets. Nagkalat yan. Mismong yung mga false prophets, hindi nila alam, false prophets sila. No? At yung mga members ng mga cult churches, mismong sila rin, hindi rin nila alam na nasa cult church sila. At umaasa sila na yung kanilang church ay ligtas. Yung kanilang church ay pinananahanan ng presensya ng Diyos. At umaasa sila na pagdating sa kabilang buhay, kakasamahin sila ng Panginoon. Yung pala ay impyerno naman pala ang punta nila. Dahil kabilang sila sa isang church na kulto na merong hidwang pananampalataya o katuruan na wala sa salita ng Panginoon. Kaya para tayo po ay wag maligaw, wag natin kalilimutan, ang basihan po lagi ng isang tunay na church ay walang iba kundi ang Biblia, ang salita ng Diyos. Wala nang iba. No? Kahit pag gaano karunong, kagaling mangaral, no? Ang leader ng church, pero kung ang kanya pinapangaral, ang kanya may tinuturo, at ang kanya mga practices na tinuturo sa kanya church ay taliwas sa salita ng Diyos, huwag natin susundin, huwag natin pakikinggan. Kasi mismong si Apostol Pablo nagsabi na kahit man na anghel at dumating at nangaral ng ibang ebanghelyo, a different gospel from the one that we preach, sabi ni Apostol Pablo, huwag silang tanggapin at sila ay sumpain. Sumpain sila nagtuturo ng another gospel or different gospel. Iba sa ebanghelyo na itinuro namin sa inyo. Sabi ni Apostol Pablo. Kahit pa raw anghel. No? At maraming founder ng mga religions o founder ng false church or cult church na ang experience nila, kaya nila in-establish yung church kasi pinutusan daw sila ng anghel ng Panginoon na magtayo ng ganong church at ganito ang katuruan na ituturo mo at may iniwan pang katuruan na ganito at ganyan. Yan yung mga examinin natin, yung mga katuruan ng mga kulto. At kahit sila ay i-correct mo, hindi yan makikinig. Kahit sila ay sabi mo, wala sa Bible, kahit ipakita mo sa Bible kung nasa ituturo nyo. At hindi pa rin sila makikinig. Sa kanila, mas paniwala sila doon sa mentor na nagturo sa kanila. Mas paniwala sila doon sa anghel na umapir na hindi naman pala angel of light, kundi angel of darkness. Anghel na sugo ni Satanas pala, ay naloko sila. You know? Maraming ganyan na relihiyon. At yun ang mga delikado. No? At ito, ating po pag-aralan sa mabilis na paraan. Bilisan na po natin. Straight to the point po tayo kasi as much as possible ay alang-alang doon sa mga naka-data lang, pinapaikli po natin ang ating Bible study. Gagawin natin puro direct to the point na. So, talakayin natin, ano yung mga palatandaan ng isang propeta o false prophet na mayroong itinayo na cult church? Ano ang mga palatandaan? Unahin muna natin yung nature ng church, yung mga pinaiiral practices nila, then isunod natin yung mga katuruan nila. Unahin natin yung leader ng church, yung wolves in sheep clothing. Number 1, kapag ka po ang leader ng isang church o pastor ng isang church ay may arrogant at walang humble heart, at siya ay may pagka-dictator, may controlling spirit, napansin nyo na kinokontrol kayo, na albawa ayaw nyo o nangangatwira kayo, pero ipipilit niya, hindi, tama ito,
Kasi ito sabi ng banal na espiritu. At pagkatapos ko kontrolin kayo, pero yung kanya ipinagagawa, wala naman sa Bible. At hindi yung practices na tinuturo niya sa church, wala sa Biblia. Siya lang nagsasabi na sabi ng Panginoon. Yung mga delikado Dapat yung sinabi ng Panginoon, dapat makikita mo, nasa Bible. Yung practices na yon sa church or yung doctrine. Madaling sabihin, sabi ng Panginoon Pero nasa Bible ba yan? Maraming mga churches na gana. Ngayon, mayroon akong mga nakikita na mga churches, yung iba ay mga kapatid pa rin naman natin sa Panginoon. Pero hindi natin tatawagin na sila ay mga kulto o cult, mga churches na papunta sa impyerno. Hindi naman. Kundi sila ay mga erring brethren na nagtuturo ng mali, no? Wala sa Bible or naligaw ng landas ng pananaw at hindi nila makita sa Bible kung ano ang tama. No? Meron mga ganyan, napasok ng spirit of deception. Demonic spirit yan na pumapasok sa mga churches, binibiktima ang mga leader sa mga churches at pinapagtuturo ng mga doktrina na wala naman sa Biblia. Marami niyan. No? At titingnan yan, mamaya, So, kapag ang leader na isang church ay merong controlling spirit, kinokontrol ka, no? At pinagagawa sa iyo ang mga bagay na hindi mo naman gusto at pinipilit kang gawin, hindi ka binibigyan ng freedom of choice, no? Delikado, ingat po tayo. Yan ay palatandaan na yung taong yon ay hindi controlled ng Holy Spirit, kundi controlled ng ibang espiritu at meron siyang domineering spirit, controlling spirit na gustong controlling ka at inaalis ka ng sariling kalooban, sariling choice, no? Delikado po yan. No? At yung mga ganyan leader, kadalasan, mapapansin nyo, yung mga members ay, ito na, palatandaan ito, pinapaiwas sa mga na pagkakatiwalaan nilang mga friends, mga kaibigan, no? Pinapaiwas at sinasabi, mga taga-sanlibutan yan, hindi mapagkakatiwalaan. Sila yung mga taga-impyerno, taga-langit, ano? Totoo naman na mayroong mga taga-sanlibutan, na hindi paligtas, pero iba ang dating at ang ginagawa ay inaalisan ka ng contact sa mga tao na pinagkakatiwalaan mo at lalo na inaalis ka pilit na magkaroon ka ng komunikasyon or contact sa iyong magulang, sa mga kapatid o sa mga friends na pinagkakatiwalaan mo at itinuturo na walang iba na mapagkakatiwalaan ka kundi siya, yung leader ng church. Nako, yan po ay palatandaan, number palatandaan na yan ay inaalihan ng ibang espiritu ng demonyo, no? May controlling spirit and that controlling spirit is the spirit of witchcraft that will control your life, that will manipulate you, no? Pagagawin ka, paaandarin ka, utusan ka, mamaniobrahin ka at pagagawa sa iyo mga bagay na hindi mo naman gustong gawin, napipilitan ka. At minsan, yung mga ganyan na may ganyan espiritu, parang ang hirap tumanggi. No, nakokontrol ka. May control spirit niya. That is spirit of witchcraft. No? Spirit of witchcraft. Hindi po yan sa Panginoon. Napansin nyo ang nature ng ating Panginoon, ang divine nature of our God, ang karakter ng ating Diyos. Makikita natin kay Jesus. Wala siyang controlling spirit. Maging ang ating Diyos, ang ating Ama. Pag ayaw mo, hindi ka pipilitin. Kasi nilikha tayo ng Diyos with free will, with freedom to choose our destiny. At kung ayaw mo sa Kanya, hindi ka pipilitin. Kung gusto mong gawin, pinipilit mong gawin, yung gusto mong gawin, na ayaw ng Diyos, hindi ka rin pipigilan ng Diyos. Pero pinapakita ng Diyos kung anong dapat mong gawin, kung anong dapat mong piliin, hanggang doon lang siya. At kung anong piliin mo, hahayaan ka ng Panginoon. Tingnan nyo, example, si Adam and Eve. May instruction na binigay sa ang Panginoon at una ibinigay kay Adam, then kay Eve. No? Na huwag kakainin yung natatanging bunga ng punong kahoy na yun, the tree of knowledge of good and evil. Sa Hebrew ay the tree of knowledge of blessing and curses.
Sapagkat sa oras sa kinaanyam, surely you will die. No? May warning ang Panginoon. Pero of all the trees in the garden, pwede kayong kumain. No? Except for that one tree. Yun lang naman. No? At yun din ang ginamit ng Panginoon para hayaan ang tao na pumili kung saan ang gusto niya, sa panig ng Diablo o sa panig ng Panginoon. Sad to say, ang pinili ng ating unang magulang ay ang sumama kay Satanas. Mas pinaniwalaan nila ang tinig ni Satanas. Kaya pamula noon, bumagsak sila sa kasalanan, lahat na pinapanganak na galing kay Adam and Eve, merong DNA of the blood of our first parents, kasali tayo, which is the DNA of a sinful blood. Kaya sa ating dugo, nananalaytay, nung bago pa makilala natin ang Panginoon, nananalaytay ang dugong makasalanan. It's in our spirit, it's in our nature, and it's in our blood. No? Kaya lahat napahamak. No? Kaya lahat pupunta sa impyerno. Dahil lahat tayo nanggaling sa ating unang magulang si Adam. Kaya tayo pupunta sa impyerno because we inherited that sinful nature from our first parents, which is the satanic nature, the fallen nature of our first parents, which is satanic nature. Yung kalikasan ni Satanas, nakuha ng ating unang magulang na si Adam and Eve. Kaya nung nanganak at nanganak, merong minana tayong kasalanan sa ating unang magulang. Yan po ang doctrine ng sinful nature or original sin. Na ngayon, may ang dami pong weird doctrine na naglabasan ngayon. Ngayon, inaalis na yan. No? Maging yung mga magagaling na theologians na dideceive. At pumapabor sila na wala daw tayong original sin o naman ng kasalanan kay Adam. At ang kinukot yung sinabi ng Panginoon sa Deuteronomy na ang kasalanan ng ama, hindi kasalanan ng anak. Kasalanan ng anak, hindi kasalanan ng ama. Iba naman yun. Yun yung pang-araw-araw na nagagawa mong kasalanan. Pero ito, yung kasalanan na pinagmula ng kasalanan, iba yun. No? Kahit hindi pa tayo pinapanganak, but we inherited the blood of our first parents, even their sinful nature. Kaya meron tayong fallen nature. At yan makikita nyo, kahit ang bata, ang baby, bago panganak pa lang, at nagsisimula na nag-i-increase na yung knowledge, baby pa lang, gumagawa na ng masama, di ba? Nakakagawa na ng masama, nagiging mapilyo na, nagiging palatandaan na meron tayong minana na fallen nature from Adam and Eve. Ngayon, yung mga weird doctors na nagsulputa, inaalis na yan. Pag inalis yan, hihina yung impact ng gospel. No? Ano yung impact ng gospel? Na gospel is the good news na Jesus died for our sins. Lalabas, wala pala tayong kasalanan. So, whether we have a Savior or wala, tayo pala may karapatan maligtas. Ganyan ang kalalabasan yan. Nagiging weak ang gospel. Kaya wag natin tatanggapin yung mga ganyang mga babagong pumapasok ng mga doktrina na wala naman sa Bible. Sa Bible nga sinabi, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat nagkasala because we inherited the sin of our first parents. Yan ang example ng mga false doctrine na pumapasok sa church. No? Yes. At may mga totoong churches naman, hindi naman kulto, pero nakaka-absorb ng mga ganyang teachings. Meron nga akong kaibigan ang laki na ng kanilang church, pero walang kamalay-malay yung mga miyembro ng church na yung pastor nila hindi naniniwala sa impyerno. Sabi ko, pag ito ay pumutok at nalaman ng mga members na may knowledge about the Bible, no? At nalaman na, ito palang kinabibilangan kong church, hindi pala sila naniniwala na merong impyerno. Kasi yung doctrine na walang impyerno, parang Jehovah's Witnesses, ay doctrine po ng kakultuhan. That's a cult doctrine. Ngayon, hindi ko naman masabi na cult na yung church na yun, kasi yun lang ang doctrine na kakaiba sa kanila. No? Na napansin ko.
So, meron mga ganyan, mga true churches, mga true church na may daladalang mga doctrine na namana sa cult. Pero hindi pa naman sila cult. Kung tawagin lang sila ay mga erring brethren, mga kapatid na naligaw na dapat itama natin. And they must listen, do sa mga matured na Christian, matured na mga manampalataya, matatanda manampalataya na may karanasan sa buhay spiritual at may malalim na kaalaman sa salita ng Panginoon. Okay. So, yan ang mga example ng mga false teachings, At saka yung mga teaching na meron din, bago na naman. Yung mamaya na natin talakayin about the doctrines, Dito muna tayo sa personality ng leader, personality ng cult church, Una, sinabi ko, arrogante, may controlling spirit, may domineering spirit, kinokontrol ka, pinagagawa sa iyo ang mga bagay na ayaw mo namang gawin. At parang ikaw naman, nahihiya ka naman tumanggi, ang hirap tanggihan ng ganitong leader. Meron ganyan Very strong. Karamihan po ng mga nagiging cult leader ay very strong ang kanilang personality. Walang naging cult leader ng isang cult church na weak ang personality. Majority sa kanila, very strong ang kanilang personality. Kaya nga meron silang controlling spirit. And that controlling spirit is spirit of witchcraft. Okay? Spirit of witchcraft. At pag lumalayan, ang dami ipagagawa sa mga miyembro na hindi naman niya gusto. Tandaan niyo yung nangyari, kailan ba yun? Panahon ba yun ng 70s? Si Jim Jones. Alam mo, si Jim Jones, dati tama ang pananampalataya niyan Kaya lang, yun narinig ko, parang na-kick out yata sa church association o church organization dahil sa ewan ko kung tama ang nabalita ko na money matter, Nagkaroon ng problema sa pera o sa stewardship sa pera. Kung ano man, basta siya ay naging kulto. Nagsimula siya sa tama. Pero kinokorek siya ng mga matured Christians, mga matured na mga pastor, pero hindi siya nakinig. Nagtayo siya sa sarili ng church. Kung tawagin niya yan, Guyana tragedy. Na-brainwash na ang kanyang mga members na pinagawa niya yung bagay na sumunod naman yung mga members. Ano yun? Yung mass poisoning. At sabi niya, magko-communion tayo. Kakain natin ang tinapay, symbol of the body of Christ, at yung wine, symbol of the blood of Jesus. At tayo ay sa Panginoon. Sabay-sabay silang uminom. Yung founder ng kanilang religion, si Jim Jones, siya lang hindi uminom. Lahat patay. Immediately namatay lahat dahil poison. Nilason niya yung kanyang kongregasyon. Patay lahat. And he was arrested. Ewan ko kung buhay pa si Jim Jones. Babago pa ako sa mananampalataya. Baby Christian pa ako. Nabalita ako yan. So, matindi. Ang tanong paano napapasunod yung mga miyembro ng ganon? Paano napapasunod yun? Na brainwash. Unti-unti. Pagsunod ka ng sunod yun sa controlling spirit. Kaya nga siya sabi ko sa'yo, hindi basta ordinary domineering or controlling spirit yan. That is spirit of witchcraft na bandang huli, bubulagin ka niyan. Pag nagkaroon ka ng spiritual blindness, dala-dala ka na. Kung ano ipagagawa sa iyo, yun ang gagawin mo. Kaya nga sa YouTube, makikita nyo, kahit i-type nyo sa YouTube, yung congregation, isang pastor, pinakakain niya ng damo. Lahat sumusunod, kumakain ng damo, parang kalabaw. Kain-kain sila ng damo. Paano napasunod yun? Yun ang epekto ng spirit of witchcraft. Una, nabe-brainwash sila, then that spirit will possess their lives. Hindi na nila alam ang tama at mali, at wala silang alam kundi ang hangaan yung kanilang leader na wolf. Wolf in sheep clothing.
Meron pa sa wala pag-usapan yung dito, isama na nga natin mga false practices, cult practices. Sa YouTube din, makikita nyo na sabi nung, hindi ko alam kung ito is mga Nigerian, mga black sila kung saan ito sa Africa. Nag-hallelujah sila, hallelujah, praise the Lord. Sasabihin nung sinasabi leader church, lahat ng mga babae, mga dalaga, especially mga kadalagahan, punta kayo sa harapan at kayo ay paliliguan namin ng holy bath. Banal na paliligo at merong malaking planggana roon, paupuin doon, hubot-hubad yung kababaihan, especially mga kabataang babae. Sumusunod sila. Nagubad sila at umupo sila doon sa malaking planggana, naked, pinapaliguan nung naka-Amerikana pa naka-coat and tie pa yung kung yun ay pastor o elder, basta may katulong siya, dalawa sila nagpapaligo doon sa dalawang babae. O, next. At sinashampo rin. Ay malamang, hindi masyado nababalawan yun. Kasi kakapilanggot lang naman tubig doon sa batya So, gano'n. Tapos, hinihiluran pa. Ini-sponge yung likod, may sabon. Tapos, babalawan. Isa-isa, sino pa? This is a holy bath. Kabulastugan at talagang demonic. Pero bakit napapasunod? Kasi nga, hindi lang sila brainwashed, they are being possessed in their mind by demon spirits. Pwedeng hindi naman possess sila physically, kundi their mind is being possessed by demons na nakokontrol yung kanilang paniniwala. Yung mga delikado, meron pang bago ngayon. Yung pastorang babae, nasa YouTube din yan, na yung kanyang breast, yung kanyang dede ay dede niya sa isang lalaki. Nag-encourage siya, come to me and receive, ano ba tawag niya doon? Holy milk. Holy milk. Wala naman siyang milk, pero siya sabi holy milk. Exposing her breast at pinagagawa sa harapan congregation yung malaswa na gawain na yun. Yes. So, yan ang mga gawa ng churches na mga kulto established by the devil. At marami nalilinlang. Marami silang mga members. Kadalasan, mas mabilis nga dumami ang mga kulto Totoo naman sinabi ni Jesus Diba sa Matthew chapter 7, for the gate is narrow and the way is constricted that leads to life. And there are few who find it. Simulan sa atin sa verse 13. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction. Malawak daw ang daan patungo, malaki ang gate, malawak ang daan patungo sa pagkawasak. Papunta sa impyerno. And there are many who enters through it. As maraming pumupunta doon sa malawak na daan. Verse 14, for the gate is narrow and the way is constricted to leads to life. And there are few who find it. Yun namang daan, gate patungo sa buhay na walang hanggan, makipot lang. At kakaunti nakakapasok doon. Ay totoo. Kaya hindi ko ang isang church ay lumalaki, nagiging mega church, masasabing true church of the Lord Jesus Christ. Hindi yun ang palatandaan. Ang palatandaan ng isang true church of the Lord Jesus Christ, indwelt by the presence of God, anointed by God, at nananahan ng presence ng Diyos. Ang true church ay yung church na ang lahat ng itinuturo at mga practices ay makikita sa salita ng Diyos. Yun ang true church. Whether na sila ay dumadami o kaunti lang, ang palatandaan kung ang kanilang doctrine at mga practices ay nasa salita ng Diyos. At titingnan yung mga members, sila ba ay merong fruit of the Spirit?
No? Kung sila ay may fruit of the Spirit, mark yan na they belong to the true church. Pero alam nyo, minsan may exception din. May mga true churches, pero may mga members na walang bunga. No? Walang bunga. Umiinom sila, nagda-drugs pa rin, parties, at kung ano nung ginagawa na abuso sa katawan, free sex, kung ano-ano, sanlibutan, parang hindi na born again. May mga ganyan churches, no? At yan ay mga delikado, no? Pero, kung tutusin, totoo naman yung church at yung leader ay totoo rin. Pero, may mga baby Christians na napapasama na hindi totoong nadi-disciple. No? Hindi totoong nadi-disciple. Kaya, hindi naman sila cultun church, pero sila ay maraming mga baby members na hindi masyado dumaan sa discipleship. Meron mga ganyan. Noong yung anak ko ay nasa Singapore, ang laki mega church. Pero sabi niya, Daddy, umalis na ako sa church na yun. Malaki ang church, masaya ang service, Pentecostal talaga, no? Pero, at kilala yung mega church na yun. Pero, ang mga members ng mga kabataan, umiinom. No? Gumagawa ng mga gawain na sanlibutan, worldly. Then later on, nabalita na yung pastor ay nagkaroon ng kaso, mishandling ng church finances, nabilanggo siya. Yes, nakulong siya. Ewan ko kung nakalayan na tayo. No? Mishandling of church fund. So, merong ganyan. At, possible, siguro, masaya yung gawain sa kailangan, worship service, celebration, pero kulang sa discipleship yung mga members. Usually, kapag ang isang church ay masyadong malaki na, mega church, minsan napapabayaan na yung one-on-one discipleship, one-on-one evangelism, one-on-one na discipleship sa mga members, o yung mga small groups. Kaya kapag ang isang church ay mega church, dapat maraming mga cell groups at maraming mga leaders na nag-handle. No? Para patuloy na lumalago, tama yung church. No? Kasi maraming mga malaki churches na naging kulto rin eh. Yes, kaya dapat mag-iingat talaga. No? Meron naman akong alam na ano bang pangalan siya? World Tomorrow kay Armstrong. No? Na ang balita ko, nung namatay yung si Armstrong, na founder ng World Tomorrow, isang cult church, pumalit yung anak. At yung palang anak na enlightened, ay sa balita ko, no? Na enlightened, at nung nawala niya yung ama, itinama niya yung church. At ngayon, yung church na kulto, hindi na kulto. Mega church din yun. Pero naitama nung anak. Yun ang maganda. From cult church, naging true church. Okay. So, ano pa ang mga palatandaan ng mga cult leaders and cult church? No? Kapag ang leader, ang tinuturo at pinapakilala niya sa kanyang mga members, siya yung center ng church. Siya yung pumupronta at pinalalabas niya, siya yung pinakamalaga, pinakabida. At lahat ng kanyang mga messages ay laging papunta sa kanyang sarili. Self-centered sermons, lagi ang pinipreach niya. At sa congregation ay tinatas niya, hindi si Jesus, kundi yung sarili niya. Mapapansin niya sa pangangaral. Minsan kami nung kaibigan ko, hindi ko sabihin pangalan, yaya ako nung friend namin na sumama sa isang chaplaincy. Chaplaincy. Ang dami namin sumali. Napansin ko, yung leader ng chaplaincy, yung kanyang mga sermon, laging patungkol sa sarili niya. Alam nyo, ako ganito. Alam nyo, ganito ako. Sabi ko, something is wrong with that message, with his messages.
Laging tuwing tatayo siya, laging ituturo niya yung sarili niya. Sabi ko, it's either na immature, spiritual ito, leader nito. Pero bishop din yun. May title siyang bishop. It's either na immature na bishop ito, or merong ibang spirit ito. Alam niyo bandang huli, umalis kami doon sa chaplaincy na yun. Bakit? Yung palang kaso nitong bishop nito sa abroad, patungkol sa money, no? Na maraming nagreklamo mga pastor. Dito rin sa Pilipinas, sa Maynila, ganun din ang ginawa niya. Pinaghihingan niya ng mga pera, yung mga partners niya. Siya sabi, meron tayong malaki, kikita tayo ng malaki. At sa ganitong bansa natin dadalhin to, at meron tayong magtatayong building at gito. Ang daming kaya nagbigayan ng pera at umabot daw ko ilang milyon yun eh. No? Ngayon, wala naman pala at nagkabukuhan, hindi nila mabawi yung pera. Sabi ko, ba't hindi i-demanda o ihabla o ipa-aresto na ayaw naman nila. No? Hayaan na lang natin sa Panginoon. Sabi ko, kaya hindi nadadala eh. Meron ng ganyang background siya. Tas dito sa Maynila, sa abroad, ganun eh. Tas sa Maynila, ganun din. Dapat i-correct na ito. No? Hanggang ngayon, yung chaplaincy niya, lumalaki. At kadalasan, kapag nagkaroon ganyang issue, yung founder, babalik ta rin yan. Ako po'y pinagbintang ganito. Actually, itong taong ito kung sino ituturo. Yung mga yan, ang mga magnanakaw. Yung mga yan, at ako'y dinamay lang. Meron ako nasalihan nung araw, yung network. Nung araw, marami nagaya sa akin networking. Pero lahat, palpak. Meron kami nasalihan noon, magandang business. Na, about sticker scalar na sticker. Hindi ko na ipapaliwanag. Pero, nag-click yun. Kasi sabi ko, totoo nga, pang deflect ng radiation. No? Pag dinikit mo sa appliances o sa gadget mo, yung radiation, hindi niya ma-absorb. Sinubukan ko doon sa aking CD player na pag ginagamit ko sa taas ng bahay namin, second floor, ayaw umandar kasi katabi ay transmitter ng isang ano ba yun? Kung anong kwan yun, basta transmitter yon ng isang kwan na nagre-release ng radiation. Ayaw umandar yung player ko. Ayaw umandar. Kabitan ko nga ng sticker. Wow, umandar. Ibig sabihin, nabablock niya yung mga radiation, no? Totoo nga, kabilib ako. Kaso, ang hindi pala totoo, yung pinaka-founder at nagdala from sa bansa yun, papunta sa Pilipinas, sa bansa yun. Lagi ko nakakalimutan. Yung bansa na yun, doon napakaraming manluloko. Sa letter M simula. Malaysia. Napakaraming manluloko dyan. No? Minsan kami punta Malaysia yung pinareserve namin sa hotel. Ang ganda ng hotel. Pagdating namin doon, hindi pala kami doon. At yung pinaka-hotel nasa likod, ang ginamit lang picture, yung hotel ng parang 5-star hotel yata yun. Naku, ang bulok ng hotel na natira namin. Nakapag-deposit, nakapag-advance na. Ang dami manluloko sa Malaysia. Yung founder ng sticker, taga Malaysia, kaya nung sumali ako, baka may difference ito. Alam nyo, yung pondo nung company, ninakaw nung sariling founder. Tapos pinalabas, nagsumbong yung pastor na kasama namin doon na pinagkatiwalaan niya siya in charge sa Pilipinas, binaligtad ang tinuturo, ninakaw daw ng pastor na yon yung pondo ng company. Samantalang siya mismo, yung pinaka-founder ang nagnakaw. So, ang daming ganyan, ang dami pong ingat tayo, no? Ingat tayo. At yung mga, ganyan din sa church, no? Pag kinokorek mo o
nirebuke mo kung sino-sino ituturo na iba at gustong tumakas doon sa inaakusa sa kanila. Okay. Ano pa? Kapag ka ang church leader ay self-centered at ang sermon niya, ang message niya ay hindi Christ-centered. Ano? Delikado yan. Mark yan ng pagiging cult church. Napansin nyo, yung mga cult churches, hindi ko na isa-isahin, ano, yung maraming cult religions, cult churches. Napansin nyo, hindi si Jesus ang tinataas. At kadalasan, yung founder nila. Hindi rin Bible ang pinaka-main source ng kanilang teaching at hindi Bible ang itinataas. Mas tinataas nila yung mga books ng kanilang founder. Ganyan po yan. Mark yan, o signs ng mga kultong churches. Okay. Ano pa? Ang mga cult churches, merong special privilege doon sa kanilang mga napili mga special o mga superior members. Halimbawa, may napili sila mga superior, mga elders, na mga or officers nung kanilang church. No? Ang gagamitin nila yung pera ng church, cult church, example ito ng cult church. At nangyayari ito, yung isang pinakamalaking church. yung kailang mga members na superior or very special sa kanila, mag-abroad sila, magliliwaliw sila, gagamitin nila yung pera ng church, no? Sa enjoyment at kung ano-ano pa, no? Ganyan yung mga personality ng cult leaders, no? Ang special lang sa kanya, itataas niya yung mga malalapit sa kanya, no? Kasi napapakinabangan niya sa panluloko. Okay, meron yung may kaso ngayon. Yung daw siya ay may-ari daw ng mundo. The owner of the earth. Sabit siya ngayon. Ewan kung nagpakita na ba o ano. Ayaw humarap sa Senate, no, for investigation. Ganyan ang ginagawa na yung pera ng church sila ay ginagamit para sa kanilang enjoyment, no? At hindi lang yon, ayon doon sa witness ay yung mga kababaihan nila ginagamit sa mga immorality at kung ano pa, ginagawang masahista, ginagawa kung ano-ano, hanggang sa may mga immorality nagaganap doon sa loob nila. At number one na nakikinabang sa mga immorality at pag-enjoy sa mga ganong luxurious na living ay yung mga under nung pinaka-leader, yung mga right hand niya, yung mga alipores niya. So ganyan, yung mark ng isang cult church para sila mga sindikato. Parang ganyan nga. Kasi ang demonyo na nag-i-inspire sa mga sindikato na gumawa ng mga illegal, yun din ang demonyo nag-i-inspire sa mga ganyang mga cult churches. Kaya isa ang style nila. Okay po. So, ano pa, meron ang mga cult churches very strict, meron silang strict rules and guidelines sa kanilang mga churches na talagang very strict, no? At yung mga guidelines na yan, yung mga rules na yan, mapapansin nyo na laging kukulungin ka doon sa church. Na under the rules and guidelines nila, parang napakahirap umalis sa church nila. At parating parang may threat, meron pananakot doon sa rules and guidelines nila na ganito ang mangyayari sa iyo pag umalis ka. No? Noong araw nga, kailan ba yun? Ng 80s o 90s na noon, merong mga self-appointed prophets na nag-form ng group nila, no? Na sila daw yung mga true prophets at pinupuntahan nila yung mga dating mga kaibigan ng mga pastor at mga church members at hinihikayat nila na sumama sa kanilang group na ipinorm at pinupunta sa bahay. At kapag hindi nila makonvince yung mga dating kaibigan nila mga pastor
Mismo sa loob ng bahay, kinakers nila. At sinasabi, kapatid, delikado ang ginagawa mo, ayaw mo sumama sa amin, ay mapaparusahan kayo ng Diyos. Imbis na humaba ang buhay nyo, ay iikli. At meron nga ganyan nangyari na nabuwal na lang, tatakutin ka. No? Tatakutin ka dahil ayaw mo sumama sa para silang mga mga yakuza, mafia, parang kasi isa yung demonyo na umiiral sa ganyan eh. Buti na lang, hindi lumawak yung samahan na yon na nag-form sila ng sarili ng organisasyon. Hindi na, nabuwal yon kasi nagkabukuhan kaagad. No? Sila daw yung mga true prophet of God, self-appointed prophet. Isa pa, mark ng isang cult leader. No? Naglalagay siya sa sarili niya ng sobrang tataas na mga title. Ano? Kita niyo yung isang may kaso ngayon, no? Siya daw may-ari ng ng planet Earth.